So, dito tayo sa sow management. So, palagi ko ito na-encounter sa field. No? So, ang natawag na ito na yield selection. Ang yield selection na itong technique. So, magkaedad yung gagawin natin na anay o inay na baboy. So, makikita natin yung 6 organ niya na desired na gawin natin anayin ng baboy. So, yung technique sa goat selection, mga edad ng baboy mo, yung so, within 3 months, sa akin lang to sa akin experience na. So, yung technique dyan, so ito yung organ system ng ating gawing so tangang simple technique yung 5 piso na bariya. Dapat kung 5 piso, paglagay mo ng 5 piso, ganyan yung tsura, ganun. Dapat mas malaki pa sa 5 piso kapag ito yung 5 piso, kapag yung 6 organ niya ganyan lang, so dili sa desirable. Sa akin lang po sa akin na experience lang. So ganyan yung technique natin sa sa pag-select ng goat, parang gawin nating sow. So naturally 5 months to 6 months first hit. So maghanap siya ng lalaki na mag-breed. So yung symptoms nito, pinkish yung organ niya. So may mo siya or pink to red. So first hit niya, huwag muna tayong mapabreed sa inahin natin na baboy. Pagdating ng 7 months, sa second hit niya, dyan tayo mag breeding. I-breed na natin sa tinatawag natin na normal mating. So ang range nito ng ang hit ng isang inahin na baboy o tinatawag natin na sow, gawin natin sow. So 1, 2, 3 days lang yan. So pag mag 4 days na yan, wala na yan. So yung productivity niya shutdown. So mas maganda first day, second day dito tayo. So ito yung peak ng hit niya. So during breeding time, so dapat magpa-breed tayo ng gawin natin inahin na baboy. So dito tayo sa umaga. Pag aabot na yan ng 8 lagyan natin na sa akin lang pag 8 AM to 4 PM, wag natin pabridan, wag natin pamate yung sow natin sa boar, kasi ineffective na to kasi mainit na yung temperatura natin. So dili na siya active yung similya ng yung egg cell at saka yung sperm cell ng sow at saka boar. So kung mabreed nito ng 8, good, malamig ang panahon. 4 PM, good, malamig ang panahon. Then after breeding, not necessary
ipakain natin ng feeds. Why? Kasi yung feeds mainit to. So in short, hindi ito mag-meet sila ng mga fertility nito mapiktuhan. So huwag tayo pagpakain after mating ng feeds. So ang gawin natin, painumin natin ng tubig, more tubig. At saka pag umagahan na, ipakain natin. Pwede na pag umaga na. Pag umaga, pakain natin ng feeds at saka water. So day 1 to. So day 1 first meat pag count nyo ng days, pag aabot na yan ng day 21, hindi na siya ma-heat, hindi na siya maghahanap ng boar. So goods na yan, goods na, buntis na yung sow natin. So pagbuntis na yan, pero dito sa 5 months to 6 months, mag-start na tayo feeds na tinatawag natin na gestating. Kasi ito yung gestating, tumutulong to na fertility sa isang sow natin. So gestating pa day 21 gestating. So kapag hindi na siya bumalik sa heat niya, sa Bisaya pa manguwag, goods na yan, buntis na yan. So continue tayo ng counting to day 1, 21 to 100 days. So 100 days. 100 days So in between this 21 to 100 days, huwag natin liguin yung sow natin na tanghali galing ng 9 AM to 4 PM. Normal lang po siya hihingalin. Kasi ang tendency nito, ang mangyayari kapag buntis yung baboy nyo, paliguan nyo na ganitong oras, ang cause and effect yan, kundi sa sipunin lagnatin. Yan, may piktuhan yung big sa loob. Then number 1, factor for affecting. Kapag kasi mainit ang katawan nito, paglabas ng big nito, pakikita nyo na mayroong patay na puti ang kulay ng big, pero patay siya. Mayroon din itim na big, sunog na yon. Dahil kasi naturally yung traditional practice natin, kapag hinihingal na yung mga alaga natin na baboy na gawin natin ng sow, buntis, liguan natin. So wag sayang na yung pera nyo. So yun ang gawin natin, paliguan ng 9 AM to 4 PM to avoid the sanction sa mga sipon, lagnat at saka pagpanganak. Sa panganak, makikita natin yung patay at saka yung mga sunog, kulay itim na mga biik. Yung iba po parang malnourished, parang nalalasing paglalakan ng mga biik. So day 1 to day 100 days. So ang feeds natin dito, gestating po. Yung ibang practice nito, nag-mixing sila. At ang advantage ito ng gestating kasi development sa embryo ng embryo sa loob ng tiyan ng inahin nating baboy. So malaking tulong to kasi
development. So parang yung efficiency, yung productivity niya, ang profit niya, maganda yung resulta. I-versus natin sa yung tinatawag nila na yellow corn, yatahop, white corn. So negative tayo dyan, less yun yung efficiency niya pagdating sa winling natin na mga big. So day 1 to 100 days, gestating tayo. Then pag 101 days, mag-start tayo ng lactating. Itong lactating na feeds na to, mapatulong to sa gatas ng inahin nating baboy. So, start ito magde-develop na ng wagas yung mamariglan ng ating inahin na baboy. So, yan, lactating na tayo. So, sa aking experience po, yung 100 days, kahit buntis yun, pwede natin yan purgahin. Tapos, inject tayo ng Bixan. Bixan is P. One siya ng B-complex. Ang purpose nito ng purga, yung deworming sa 100 days. Paglabas ng biik, malinis na yan, wala na yung mga bulati dyan. Yung purpose din ng Bixan, yung vitamin B-complex. Parang sa parang tao din. Ang purpose yan, maliksi ang inyong mga bake. Yan ang purpose. I-try nyo. So 101 days, pagdating ng 109, lagyan natin 109. So depende sa style and strategy ninyo. Basta hope nga makatulong to sa mga viewers. 109, mag-start na tayo, iles ang feeding natin. Increase tayo ng water intake ng buntis natin na baboy. Hanggang 114 days, mga anak na yan ang baboy. So, mga anak na siya. Winling na siya, winling bake. Ayan. So, yung dapat natin management. 110, 111, 112, 113, 114. Pababa yung feeding natin. Pataas ang stew intake. So, ang tanong, bakit ganyan? Bakit ganyan? Ito. Kapag busog yung baboy mo mga anak, ang tendency yan, madry labor yan. So, pag dry labor yan, maraming mamamatay yan ng mga biik. Kapag ang feedings nyo, hindi nyo i-decrease. Ang purpose din ng water intake, i-increase natin para madali pagpanganak ng ating baboy. So, yan ang purpose. So, ang tendency kasi, kung dry labor kasi, natawag natin dry labor, lang natin yung dahil ang inahin nating baboy. So, ilagnat siya, malagnat siya. So, problema natin yan, MMA. Tawag ng MMA, milk fever. Kapag may lagnat ang bagong panganak na baboy nyo na inahin, ang gatas yan, tumitigas at hindi lumalabas. So, hope na mayroon kayong natutunan sa lecture na to na kaunting information po sa aking experience as a field animal technician. So guys, tingnan natin sa video na
ito sa susunod. So ito na yung baboy na MMA kilo. Nat kasi may walang gatas. So tingnan natin. So try ko na silin yung tit. Wala tayong nakikita ng gatas. Tingnan lang. So pag-init natin. Mainit talaga siya. Kasi na laserito yung dana ng bake. Tatawag natin pala chamchun. Dahil dry liver po siya. Na mismanagement to ng may-ari. Kawawa yung mga bake. Kasi wala silang makukuha ng gatas. Atin na-check. Yung mata. Kasi hinihingal po siya. So tingnan natin yung gatas. Ayan. So kung muna to na problema kasi sa mga backyard racer natin sa sound. Ayan. Walang gatas. Ito ang gawin ko. Ayan. See. Yan yung mga bake na dumidili. Wala silang kukuha na ano yun. Gatas. Pinagat pa ako ng bake. Akala niya tipo. Wala talaga. Walang gatas dapat suko na yun meron na yung tumutuloy ng gatas yung mga beses 3 beses wala yun ayun kawawa yung mga bit so first day na yun walang araw pa ng bit na yung gawin natin mag-prepare ng injectable na symbiotic mayroong penicillin at saka paracetamol at saka yung isa is oxytocin for milk bleeding at saka discharge ng mga dumi sa loob ng tiyan ng baboy ng galing sa ovary para malinisan. So bago tayo yan mag-inject, dapat sure tayo na yung mga gamit natin na sterilize ng wasto. Sa kanasil. So, check yan yung science. Wala bito mabilin dire. Ayan. Sabi kung na yung malakaw-lakaw, dito mabilin dire. So ang unahin natin gawin yung oxytocin. So gagamit tayo ng oxytocin Katong nang lakaw ta sa kuan, for dapat milk bleeding para malang lumabas yung gatas saka yung dumi sa tiyan yung dumi ng mga bacon sa loob na iwan. Ay bago na siya nagkuan. So Bago na 2 man ml nag-anay. tayo. Lalo. Sabi sila pigit. 2 ml yan. Napiit to siya. So dito yung part na i-inject ko. Tingnan natin kung saan ko i-inject. Sumahan na ba kayong baktin? Okay, let's go. So check tayo. Ayan. Ayan sa liig. Ayan. Ang banda. So kapag mayroong sakit yung baboy, mababait sila. Yung iba kasi matapang. Bago pang palit So mag-mixin tayo ng symbiotic. Yung distilled water at saka yung ingredient niya.
powder. So 1 shot 6 ml distilled water. I-mix natin yan sa powder na penicillin at saka paracetamol sa kabilang bottle. So ang labas niyan 10 ml. So 10 ml yung labas yan. What's the side dyan? What's the side dyan? Side dyan ka no? Ang isa. MJ. O dito. Katong Okay, bawas-bawas kay sobra konti. Ano yan? Yun yung powder. Paracetamol at saka penicillin. Ayan. Mix natin yan. I-dilute natin ng matindi. gawas. Pwede ba? Diyan rin sa kwarto. Wapo dyan yung eskwela. Dito ba? Board ba? Yan. Dito ba siya magdaig na? Nasa dito? Tapos lagay natin sa side. Sabgi daw ko. Equivalent to 10 cc. Yung ka tarten. Yung. So ito yung mangyayari kasi ma-mismanagement natin yung Gantan init kayo. inay natin baboy. Instead na normal lang siya na dito ano. Sabgi daw ko. Pero Liog niya po. i-rate natin sa 100%, 70% ganito yung nangyayari kasi. Yung management natin. Magitas video. Pira na to eh. Ah. Ayan. So ito tayo i-check guys. Yan, sa gilid. Okay, mabalik na ano. Mabalik na ina yun. Yan. Hamang po yung harvester. Massage. Nag-harvest si Papa. Para scatter yung Ay, wala dito. medicine na apply natin. Ano sa yung ginarbest? So yan guys. Kumay. Ay, umay. Yan. Nagpupunti dito ako ng harvest. Ganda na yung ano. Ang kanila yung sa mix sa ano, rice sand. Rice sand tsaka soil. So tinitingnan ko yung ito na ba yung medicine na nalagay. 1 minute or 10 minutes. So ito na, tingnan natin kung mayroong gatas. Kawawa na kami mga dito. Walang madito na gatas. Kasi walang gatas na labas. Yan. Tingnan natin na press. Oh, second, third. See? Meron na. Okay, good. Okay. Okay, good job. Nanay So, gatas. yan guys. Gawas na Yan, dagan. Gatas. Okay na siya. Okay na. Pero, ang space. So, intake na yung Kanang space, oh. yung big. Gamay. Kani. Naingay kasi yung ano. Kani. Gamay siya nanay gatas. Okay na. Good na. Good na siya. Nagre-lecture ko dyan. Wala to siya. Yun ang maingay manager ko. Yan, manager ko yan. Ay, pa nilagsik na na. Ito na. Okay na. Thank you. Yung chicken.